Amen. Mahal naming milagrosong patron, San Vicente Ferrer, itinangi at pinagpala ka ng Diyos sa iyong pangangaral ng kanyang salita. Maawaing idalangin mo kami sa Diyos na ipagkaloob ang aming kahilingan na masunod namin ang itinuturo ng Ebanghelyo at simbahan. Pagpalain ang Santo Papa, ang kinatawan ni Kristo sa lupa, ang mga obispo at pari, naway maging ilaw ng daigdig at asin ng lupa. O mahal na San Vicente Ferrer, imulat mo sa amin ang kawalang halaga ng daigdig, ang lubos na kadakilaan ng langit, ang kaigsian ng panahon, at kahabaan ng walang hanggang buhay. Sa iyong pagkakandili, kami ay nagsusumamo na ipagkaloob mo ang kalusugan ng aming kaluluwa at katawan hanggang sa katapusan ng aming buhay dito sa lupa, upang kami ay makapasok sa kaharian ng Diyos, na doon ay nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa kagalingan. Makapangyarihan at maluwalhating Diyos, biniyayaan mo si San Vicente Ferrer, ang dakila mong lingkod, na sa kanyang pamamagitan, maraming napagaling sa kanilang mga karamdaman. Kami nagmamakaawa sa iyo, na sa aming pagsunod sa kanyang mga aral at halimbawa, naway makamtan namin ang biyaya ng kagalingan sa aming mga sakit at karamdaman. Maligtas kami sa lahat ng uri ng kasamaan at kapahamakan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Lahat, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Vicente Ferrer, ipanalangin mo kami. Oratio Imperata. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabaang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan
maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umupo ang lahat. Magandang hapon, mga kapatid kay Kristo. Masaya namin kayong tinatanggap sa banal na misang ito. Kaisa ng ating parokya, inaanyayahan namin kayo na makiisa sa pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Panginoon. Sila ay sina Mr. and Mrs. Gregorio Jr. and Adeline Argosino and family, Mr. and Mrs. Rolly Bartolome and family, Diaz family, Belonio family, Ruby and Christopher Sarigumba and family, Nancy Heneciano and family, Lorraine Racal, Puring Peralta and family, Granada and Serna family, Mr. and Mrs. Jean and Honeybee Taganile and family, Pereras family, Morena Marcos, Linda Gonda, Myla and Ambet Cappuccino and family, Angelo, Marvin, Jeru Israel, Joanna, Sarina Peralta and family, Mr. and Mrs. Levi Aniban and family, Mr. and Mrs. Nicola Hernone and family, Gotenko family, Sydney River Gabon and family. Gayon din, hinihiling namin na ipagdasal natin ang mga tanging kahilingan ng ating mga kapatid na sina Kiara Forteza, Talosig family, Mario Avelino, for healing and recovery of John Granada, Antonio Zamudio, Dolores Peralta, Alfredo Almerol. Panghuli, ating ipanalangin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga minamahal nating kapatid na sina Alfredo and Daisy Paraon, Nelia and Falvio Ramos, Lorida Asi, Ramon Lapaz, Serapia De Leon, Reynaldo Pamposa, Araceli, Lucia at Artemio Fabon, Leonardo and Vanessa Gaves, Leon Sr., Herminia, Jose Talosig, Rufino and Luisa Maiquez, Nelia Ramos, Rustico Sr. and Ruben Diaz, Benito and Florencia Suelto, Dennis Suelto, Fernando and Wenisa Peralta, Cesar Ursia, Herminia Espiritu, Anita del Rosario, Perlinjo Maligaya, Seferino and Segunda Sarigumba, Ernesto and Josefina Juanilio, Jean de los Reyes, Ursula Primitivo and Alfredo Tolentino, Felipe Gregoria and Guillerma Tolentino, Potenciana Atienza, Ofelia Rabanillo, Ricardo and Catalino del Mundo, Cirilo Cantalejo, Dominica Hilaga, Juliana Aguila, Serafia Patricio Gerardo, Tranquilino and Rosy de Cepeda, Ezequiel Natividad, Gertrudes, Leia, Cesar, Maria, Catalino, Fidela, Efren, Maria Manzanilla, Roel, Raul, Romeo,
Ana Caceres, Consuelo and Mario Ramos, Victor Gotenco, Fernando Concepcion Sofronio Maria, Ruel Mercado Flores. Isama rin po natin sa intensyon ng banal na misang ito ang misa pasasalamat handog nina Mr. and Mrs. Dulia and family, Romeo Lutaw, Laurente and Olivar family, Mayreco Enterprises, Rosalio Masaganda, Kasaya family, Boots Martiquilla Jr., Celi Dimakulangan and family, Laura and Jomar Pascual, Sereno family, Maria Cristiana Ranara, Patricia Antoinette Agbunag, Agbunag family, Nail Bar, Nail Salon, Inday Lan, Gilbert Barrera. Para naman po sa special intentions nina Gilbert Barrera, Inday Lan, Yolanda Suzuki, and Jennifer Magolyado. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang kapayapaan ng mga kaluluwa nina Joseph Laurente, Francia Olivar, Maria Wilma, Apollo Edgardo, Mario, Libia, Reynaldo, Salvacion Jaime and Gaudencio Bognalbal, Hilario Dulia, Leo Dan Nagrampa, Rogelio Sr. and Lourdes Martiquilla, Dolores and Renato Ignacio, Ireneo and Alicia Bodoso, Ryan Dimakulangan, Maria Cristina Rañada, Julieta de Juras Soriano, Pacifico and Lolita Elgo, Pasita Virgilio Chofista and Patricio Barrera, Maria and Ludencio Pidloan, Dani Barrera, Milagros Abit Salvalion, Leo and Amparo Negrete, Kumau Suzuki, Agida Lan, Raymond and Renato Villa, Angelito Ildefonza and Edgardo Buwising, Josephine Lagahit, Dolores Lomeda, Amelia Sitchon, Angelica Daniela. Karagdagang pamisa pasasalamat ng Ambay de Jesus Family, Magsasampagita Group, Bernadette Condenio, for healing and fast recovery at kagalingan sa lahat ng mga may sakit. Para rin po sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Ellen Avellana, Norman, Alex, Alfreda, Nora, Benjamin, Cheryl Isleta, Eugenio Purita Anoy, Nicolas Carion, Emilia Florentina, and Ines Fortu, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Kwaresma. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga ng kawan ng biyenan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawang babagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito, tignan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po yun?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, hindi na Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Hibsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila iligtas. Ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay."
Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng saling lahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa iyo. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balagkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabaging Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig naman, lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kung kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumabaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba, at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang sila'y nakatayo, baka sila mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo'y higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabaksakan ng tore ng Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga ng punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, Wag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. At pakibati po ang inyong mga katabi. Magandang buhay sa inyong lahat. Pakitanong po ang inyong mga katabi, naranasan mo na bang mag-cancel? Ang mag-cancel ay paminsan-minsan karanasan po natin sa buhay. Kapag ho sinabing cancel, minsan ito po ay nangangahulugan to take back. Halimbawa, nagkameron ng sale sa Lazada o di kaya sa Shopee. Tuwang-tuwa ka kasi nakamura ka nung nag-order ka. Kaya lamang biglang nagtaas yung gasolina. Then na-realize mo, kakapusin ka sa budget. Para hindi kakapusin, minsan naiisip mo, i-cancel mo na lang muna yung mga order mo, saka na lamang kapag kasapat na ang iyong budget. Take back, to cancel. Pag ho sinabing to cancel, ito rin po ay nangangahulugan to expel. Halimbawa, ang isang estudyante sa kanyang pag-aaral sa isang sikat na university, sa isang sikat na school, kapag ang estudyanteng ito hindi nag-aral ng mabuti, bumaba yung kanyang mga grades, darating ang oras, mai-expel ang estudyanteng ito dahil sa hindi niya naabot yung standard ng school. To expel, to cancel. Ang isang nagtatrabaho na sa simula ang sipag-sipag, hinahangaan siya, pero nung nakuha niya na yung loob ng kanyang amo, dumarating yung panahon, tinatamad na. Pag napansin ng amo na ito'y tinatamad na at hindi na maayos ang pagtatrabaho, expel, fired ang aabutin ng trabahador na ito. To expel o to cancel means to expel. Minsan, kapag sinabi rin nating to cancel, ito rin ho ay nangangahulugan paminsan-minsan to boycott. At alam nyo, minsan ito ho yung nangyayari ngayon sa panahon ngayon sa social media. Ang dami-daming naboboycott na tao dahil sa nagbabiral sa social media. Ang tawag po sa panahon ngayon, cancel culture.
Ano itong cancel culture? Ito yung iboboykot mo, yung isang taong sikat sa lipunan dahil sa kanyang nagawang pagkakamali. Minsan po, merong isang Hollywood producer. Sikat na sikat siya, kilalang kilala siya. Pero sa kabila ng kanyang kasikatan, meron na pala siyang mga naabusong babae. Meron na pala siyang mga na-rape. Pero dahil sikat siya, dahil sa kanyang impluensya, dahil sa kanyang maraming koneksyon, hindi siya makasuhan. Pero dahil sa social media, dahil sa kapangyarihan ng social media, nung malaman ng mga tao ng sikat na producer na ito ay merong kabalbalan na ginagawa, ang taong ito ay nakasuhan at nakulong nung panahong iyon. Cancel culture. Makapangyarihan ito ng social media. Pero minsan, hindi lamang mga sikat na tao ang biktima ng cancel culture. Marami ang biktima ng cancel culture tulad natin, mga ordinaryong tao, na dahil sa isang pagkakamali na nabidyohan na naipost sa social media, ang taong ito nawala na ng kaibigan, nawala na ng trabaho, nawala na ng boses sa lipunan. At ang sabi ng isang manunulat, ito pong cancel culture na umiiral sa panahon ngayon, ang pinakapangit sa gantong sitwasyon, wala itong awa. Mga kapatid, halos ganito rin yung tagpo sa mabuting balita. Nung inireport kay Jesus na si Pilato yung merong mga ipinapatay na Galileo habang sila'y nag-aalay sa templo, ang akala ng mga maraming tao, yung mga Galileyong yon, mga makasalanan, kaya nararapat lang sa kanila na patayin. Yun yung nasa isip nila. Pero ipinaunawa ni Jesus na mayroong pang higit na makasalanan kaysa sa mga Galileyong yon, yung mga hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan, yung mga hindi tumatalikod sa kanilang pagkakamali, yung mga hindi umaamin sa nagawa nilang pagkukulang. Kaya nga inihalimbawa ni Jesus yung nangyari dun sa Tore ng Siloe, na kung saan 18 tao ang natabunan nung ito'y gumuho. Anong sabi ni Jesus? Sa tingin nyo ba makasalanan yung 18 yon? Kesa dun sa mga taong nakatira sa paligid ng Jerusalem, ang sabi ni Jesus, no. Pero may masigit pang makasalanan sa kanila, yung mga hindi nagsisisi, yung mga hindi tumatalikod, yung mga ayaw magbagong buhay. Mga kapatid, sa mga nagkamali at sa mga nagkulang, ang tingin ng Diyos hindi kanser. Kaya nga hindi tayo kinakancel ng Diyos. Ang ibinibigay sa atin ng Diyos ay chance to change in order to be fruitful. Minsan ho kasi kapag kami nahihirapan, kapag kami nagdurusa, kapag kami nagkamali, ang sinasabi natin, okay lang sa kanila yan. Deserve nila yan, sila'y maghirap, mga kanser ng lipunan. Pero hindi ganoon ang tingin ng Diyos sa nagkakamali. Ang ibinibigay sa atin ng Diyos, pagkakataon, para tayo'y magsisi at magkaroon ng bunga. Kaya nga yun yung talinhaga ni Jesus sa mabuting balita, na kung saan meron daw isang may-ari ng ubasan at doon sa kanyang ubasan, meron siyang puno ng igos na hindi namumunga sa loob ng 3 taon. Ano yung gusto ng may-ari? Putuli na, i-cancel na, wala na magsilbi. Hindi naman namumunga. Pero anong sabi ng tagapag-alaga, wag po muna, bigyan po natin siya ng pagkakataon. Huhukayan ko, lalagyan ko ng pataba. Kung mamunga sa susunod na taon, mabuti. Ganito yung Diyos. Hindi siya nagka-cancel, nagbibigay siya ng pagkakataon. Kaya ito din yung magandang makita natin sa umiiral sa panahon ngayon. Never cancel, give chance. Paano tayo magbibigay ng pagkakataon sa ating kapwa? 2 mahalagang bagay ang nais ko pong bigyan ng pansin. Una, pakisabi po sa inyong mga katabi, kausapin mo. Ang mga taong nagkakamali, ang mga taong nahihirapan, napakahalaga sa kanila na mayroong kumakausap sa kanila. Huwag natin silang pagtsismisan. Yung kanilang pagkakamali, huwag nating pag-usapan. Puntahan natin yung tao, kausapin natin, tulungan natin. Ito ho yung nangyari sa unang pagbasa. Nung marinig ng Diyos ang iyak ng mga Israelita,
nung marinig ng Diyos ang hinanain ng kanyang piniling bayan, ano ang ginawa ng Diyos? Kinausap niya ang mga tao sa pamamagitan ni Moises. Si Moises, habang siya ay nandun sa isang lugar, tinawag siya ng Diyos sa pamamagitan ng burning bush. At alam natin yung kwentong ito, na kung saan doon nagpakilala ang Diyos kay Moises, I am. Yun yung ipakilala mo at malalaman ng mga tao na ako ang Diyos. Diyos ng iyong mga ninuno ni Abraham. Kaya nga magmula noon, naranasan ng mga tao ang presensya ng Diyos. Ang bawat isa, kinakausap tayo ng Diyos. Sa bawat nangyayari sa buhay natin, kinakausap tayo ng Diyos. Sa mga nahihirapan, sa mga nagkasala, sa mga nagkamali, huwag natin silang pagtsismisan. Kausapin din natin sila para mabigyan sila ng pagkakataon na magbagong buhay at mamunga. Hindi lang basta pagkakataon, hindi mo lang siya pagbibigyan. Kasi kapag ka pinagbigyan mo lang sila at hindi mo kinausap, pinagbigyan mo lang, yung nagnakaw, baka magnakaw ulit. Yung nagsinungaling, baka magsinungaling ulit. Yung nandaya, baka mandaya ulit. Kaya itong mga taong ganito, para mabigyan ng pagkakataon, napakahalaga na kausapin. There is always beautiful things happen when conversation took place. Ang dami-daming magandang nangyayari kapag ka may pag-uusap na nagaganap. Kasi nagkakaroon ng pagkakaunawaan, nagkakaroon ng linaw, mas nagiging maayos ang lahat. Parang pong yung isang volunteer, hindi lang siya nagbo-volunteer sa isang mental health center, bagkus siya po ay nagdo-donate din. At sa kanyang pagdo-donate, malaki po yung kanyang ibinibigay na sinisiguro niya, hindi kakapusin ang mental health center na ito. Isang beses, siya po'y dumalaw doon, tiningnan niya yung mga pasyente na kanyang tinutulungan. Sa pagpunta niya, nakita niya merong mga hyper, merong mga normal, merong mga nakahiga lang. Then sa pagtingin niya pa sa bawat kwarto, may napansin siya, tawa ng tawa. Tawa ng tawa. Ngayon pinuntahan niya, dahil natuwa siya, tinawanan niya din. Ginagaya niya. Ngayon, yun namang pasyente, nung nakita siya, tumawa din ng tumawa. Kaya siya tawa din ng tawa. Ginawa naman ito tumutulong, ay tinawag niya pa sa iba't ibang pangalan. Ngayon, yun namang pasyente, hindi niya naman maintindihan, tinawanan lang siya ng tinawanan. Nakita ng doktor yung ginagawa nung nagdo-donate, hindi niya agad kinausap, bagkus sumanap siya ng pagkakataon para kausapin ang donor. Minsan, kinausap ng donor yung doktor at ang sabi ng donor, Dok, kailan niyo po masasabi, paano niyo po malalaman ng mga pasyente dito ay pwede nang umuwi? Paano niyo malalaman na sila'y magaling na? Ang sabi ng doktor, simple lang ho yung aming ginagawa. Naglalagay kami ng isang basong tubig, then naglalagay po kami doon ng kutsara, tinidor, at saka straw. Then tatanungin po namin yung pasyente, paano mo iinumin yung isang basong tubig? Ano yung gagamitin mo? Kutsara, tinidor, o kaya straw? At ang sabi ng doktor, kung kayo po yung pasyente, paano nyo po iinumin yung isang basong tubig? At ang sabi ng donor, ay mabilis lang po yan, Dok. Kukunin ko po yung straw at doon ko iinumin yung isang basong tubig. Diba tama ako? Pagmamayabang niya pa. At ang sabi ng doktor, mali po kayo. Kasi po ang normal na tao, kukunin niya lang yung isang basong tubig at iinumin niya ng diretsyo. Then nahimasmasan yung donor at na-realize niya na hindi pala dapat talaga pagtawanan ang mga taong nagkakamali. Hindi pala dapat pagtawanan ang mga taong may kapansanan. Hindi pala dapat pagtawanan ang mga taong nahihirapan. Sa pag-uusap, merong magandang nangyayari. Sa pag-uusap, nabibigyan mo ng pagkakataon ang isang taong nagkamali
na umamin sa kanyang pagkakasala, magsisi, magbagong buhay, at mamunga. Sa gantong diwa, nabibigyan sila ng pagkakataon tulad ng ginagawa sa atin ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya muli, pakisabi po sa inyong mga katabi, kausapin mo. Pangalawa, paano tayo magbibigay ng panibagong pagkakataon? Pakisabi po sa inyong mga katabi, gabayan mo. Napakahalaga ng mga gabay, lalo na sa isang taong naglalakbay. And let us realize na ang buhay natin ay isang buhay na punong-puno ng paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, pinaunawa sa atin ni San Pablo yung nangyari sa unang pagbasa, na kung saan pinaliwanag niya na yung mga Israelita ay ginabayan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Tinulungan na makaalis sa Ehipto sa pagpapahirap ng ng Egyptian, and then habang sila'y dinadala sa pangakong lugar, sila'y tinutulungan ng Diyos. Pinapakain, pinapainom, lalong higit may kinalaman sa kaluluwa. At ang sabi ni San Pablo, ang gumagabay sa kanila ay walang iba kundi si Kristo. Sa panahon ngayon, nararanasan pa din naman natin ang paggabay ng Diyos sa ating buhay. Nandyan ang salita ng Diyos, nariyan ang 10 utos ng Diyos, nariyan ang mga sakramento, nariyan ang simbahan, at nariyan ang Espiritu Santo na sa pamamagitan ng mga ito ay naipaparanas ng Diyos ang kanyang paggabay sa atin. Sa panahon po ngayon, ang dami-daming taong nangangailangan ng tagagabay. Ako ho, aminado ko sa aking buhay, hindi ako magiging pare kung hindi ako ginabayan ng isa ding pare. Yung tinatawag naming spiritual director, kung hindi ako nagpapa-SD, kung hindi ako tumihingi ng tulong sa pari noon, malamang hindi ako pare. Salamat na lamang tinulungan ako, pinagtiyagaan ako, itinama ako, ginabayan ako, at sa awa ng Diyos, naging pari. Ngayon nga ho, kahit pari po ako, nagpapa-SD pa din ako eh. Pumupunta pa rin ako sa aking spiritual director para magpagabay dahil alam ko na kinakailangan ko pa din ng gabay sa aking buhay. Sa panahon natin ngayon, may mga taong naliligaw ng landas. Bakit? Wala ho kasing gumagabay sa kanila. May mga taong napapariwara sa buhay. Bakit? Wala ho kasing gumagabay sa kanila. Ang dami-dami ngayong social issues. Ang dami-dami ngayong moral issues. Bakit nangyayari ang mga ito? Kasi kulang sa paggabay sa mga tao. Ang dami-dami pa ring tao ngayon namumuhay sa maling akala. Ang dami-dami pa ring tumatalon kapag bagong taon. Ang dami-dami pa din naghahanda ng bilog-bilog, pangpaswerte daw pagka bagong taon. Pagka namatayan, ang sinasabi, wag mong ihahatid yung nakiramay, bawal. Meron pa din nagsasabi kapag ka namatayan, bawal maglinis dun sa bahay, bawal maligo. Kaya nung libing na, ang baho-baho na. Ang dami-daming namumuhay sa maling akala na kinakailangang gabayan sa panahon ngayon. Ginabayan tayo ng Diyos, gabayan din natin yung ating kapwa para hindi sila maligaw, hindi sila mapariwara, hindi mabago ang takbo ng kanilang buhay. Bagkus yung paggabay na ginagawa natin ay paraan para bigyan sila ng pagkakataon para maitama yung kanilang pagkakamali at maging mabunga sa kanilang buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya muli, pakisabi po sa inyong mga katabi, gabayan mo. Mga kapatid, sa panahon na nauuso yung cancel, matuto tayo sa ginawa ng Diyos. Magbigay tayo ng panibagong pagkakataon. Dahil darating talaga ang panahon, sasabihin sa atin ng Diyos, nasa na kaya ang bunga ng taong ito? Nasa na kaya yung bunga ni Father Michael? Nasa na kaya yung bunga ng mga taong ito na pinagbigyan ko ng pagkakataon para mamunga? Hahanapan tayo ng Diyos ng bunga. Pero sana hindi lang ikaw ang magkaroon ng bunga, pati yung mga mahal mo sa buhay,
pati yung mga kaibigan mo. Tulungan mo din sila kung paano ka tinutulungan ng Diyos. Never cancel, give chance. Kausapin mo, gabayan mo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Nung makalaya po yung dating Hollywood producer na naging biktima ng cancel culture, paglaya niya, ramdam niya na parang hindi siya pa rin siya tanggap ng lipunan dahil sa kanyang pangit na nakaraan. So nung wala pa din kumakausap sa kanya, iniiwasan pa din siya ng mga tao, nagdesisyon siya na kitilin ang kanyang sariling buhay. Isang gabi, habang iniisip niya kung paano kikitilin yung kanyang buhay, siya ay naglalakad. Then nakarating siya sa isang napakataas na tulay. Plano niya na tumalon dun sa tulay para wakasan ang kanyang buhay. Pero habang pinagmamasdan niya yung mga tao at sa kanya sabi, huling sulyap sa napakagandang mundo at napakapait na nakaraan. Habang pinagmamasdan niya, merong isang tao na lumapit sa kanya at nang sabi, "Sir, ang ganda po ng tanawin kahit po gabi. Ang ganda-ganda po ng pagkakatayo niyo po dyan. Pwede po ba na i-paint ko kayo? Pwede po ba na ipinta ko kayo? Konting panahon lang naman ho. Willing po ako na magbayad sa inyo." Then, ang sabi nitong taong ito na planong kitilin yung kanyang buhay, "Sige, okay lang, i-paint mo ko." Then, pinaint siya. Matapos yung painting, ipinakita sa kanya, "Sir, eto po kayo, tingnan niyo po." Then tiningnan nung lalaki, sabi niya, "Hindi naman ako ito ah. Tingnan mo yung itsura ko. Ang dumi-dumi ko, balbasarado ako, samantalang ito nasa painting mo, ang ayos-ayos, ang pogi, napakaayos na mukha. Samantalang ako, ang dungis-dungis ko. Tingnan mo yung damit ko, halos sira-sira na. Samantalang yan, nakapang-Amerikana pa. Niloloko mo ba ako? Hindi naman ako yan eh." Tapos ang sabi ng pintor, "Sir, tandaan niyo po, pwede po na maging kayo ito. Sir, tandaan niyo po, pwede po na maging kayo ito." At ang sabi ng lalaki, "Talaga? Paano?" At ang sabi ng pintor, "Sir, tandaan niyo po, habang may buhay, may pagkakataon na ibinibigay sa atin ang Diyos." Mga kapatid, never cancel a people. Give chance. Kausapin, gabayan, para maging mabunga ang lahat. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sama-sama po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad naming Ama, batid mo ang aming mga kahinaan, kakulangan at mga pangangailangan. Sa iyong mahabaging pagkalinga, kami nananalig at nagsusumamo. Ang atin pong itutugon, Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng simbahan ng tunay na pagsisisi at pamumuhay na naaayon sa kalooban mo. Ama, manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Magsikap nawa aming pamayanan
na magtulungan tungo sa ikabubuti ng lahat. Iwasan nawa namin ang pagpuna sa dungis at kapintasan ng aming kapwa. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Magbunga nawa ang mga kaloob ng Espiritu Santo, pagsisisi, katarungan, at pag-ibig sa lahat ng tatanggap ng sakramento ng binyag. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Pangalagaan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming frontliners at yaong mga mayroong mga delikadong trabaho, partikular ang mga nangangalaga sa kapayapaan at kaayusan ng pamayanan. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming mga pagsusumamo sa iyo. Bigyan mo kami ng sapat na lakas upang magampanan namin ng tapat ang aming paghahanda. Maging mas taimtim nawa kami sa pagdalangin at pagbubukas loob sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatido, pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa paghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giling mong anak, ang pagiging maawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sa ambahin ng iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Tunawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nagutos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria. Ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol, mga martir, ni San Vicente Ferrer na aming patron, at kaysa ng lahat ng mga banal naming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Buenaventura, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo po ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo po at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Sa katahimikan, isama po natin ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin. Kami ay umaasang magtatamasa ng iyong kaninningang walang maliw, nadadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ng iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, sama-sama po tayong tumawag sa ating Ama sa pamumuno ni Jesus.
Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsiluhod ang lahat. An act of spiritual communion. Jesus ko, naniniwala akong tunay kang naririto sa banal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat sa mundo at gustong-gusto kong tanggapin ka sa sakramento. Subalit hindi kita matatanggap ngayon sa komunyon, kaya pakanin mo sana ang aking kaluluwa sa panloob at espiritual na pamamaraan. Sumasangkap ako at nakikiisa sa iyo ngayon, tulad din ng pagtanggap ko sa iyo sa komunyon. Amen. Panalangin para sa halalan. Manalangin tayo upang sa papalapit na pambansa at panglokal na halalan ay tunay na maghari ang kalooban ng Diyos na siyang gumagabay sa lahat ng bansa. Sama-sama nating idalangin, iligtas mo kami, Panginoon. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pamimilit, pananakot, karahasan at terorismo. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa panloloko, pagsisinungaling at pagbaluktot sa katotohanan. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa panunuhol, kasakiman at sabwatan upang makapandaya. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa kawalang muwang sa pandilinlang at makitid na pananaw. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pagbabanta, pananakot at lapastangang pananalita. Iligtas mo kami, Panginoon. Sama-sama nating idalangin, dinggin mo kami, Panginoon. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang aming budhi ang siyang gawing tunay na pamantayan. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang kabutihan ng nakararami ang aming pinakamataas na layunin. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang dignidad ng tao ay palagi ang igalang. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang kapuspalad at mahihina ay pag-ukulan ng higit na pansin. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi ipagwalang bahala. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang pagkakaisa ay magbigay daan sa landas ng kapayapaan at kaunlaran. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang banal na pagkatakot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang maging gabay ng mga nagnanais manungkulan sa pamahalaan. Dinggin mo kami, Panginoon. Manalangin tayo. Pastol ng aming kaluluwa at tagapagligtas ng sanlibutan, ang politika ay iyong kaloob sa amin. Isang paanyaya upang maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan mo ang politika sa aming bansa, katulad ng paggabay mo sa amin. Nawa ang aming politikal na pakikilahok para sa mga botante at kandidato ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong mahal na ngalan at matulungan din kaming yumabong sa kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinapagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna para po sa ilang paalala. Ang gagawin po nating second collection, ito po ay special collection. Ito po ay itutulong natin para po sa mga tao na na-misplace dahil po sa digmaang nangyayari. Yung pong mga tao na umalis sa kanilang lugar, especially mga Ukrainians, na napapunta na sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagkahiwa-hiwalay dahil gusto nilang makasurvive sa pinagdadaanan nilang hirap, lalong higit ito pong digmaan na nangyayari sa kanilang lugar. Kaya ito pong itutulong natin sa panawagan po ng Santo Papa at Inang Simbahan ay sa kanila po mapapapunta para magkaroon ulit sila ng panibagong simulain, makabili po sila ng mga necessities na kinakailangan po nila sa panahong ito na sa kanila ay naghihirap, na sila ay nagluluksa, nahihirapan. At gayon din naman ay ipagdasal din po natin na sana nga ay matapos na po ang digmaan na nangyayari para maghari po ang kapayapaan. Kaya sa lahat po ng tumutulong, nagbibigay, maraming salamat po sa inyong lahat. Pangalawa po, pinapaalala na mula po sa darating na Miyerkules, March 23 hanggang 25, ito po ay triduum po natin, celebration po natin bilang paghahanda po sa 12 years anniversary shrinehood ng ating parokya. At sa darating pong linggo, ay anniversary po natin. Ang misang pasasalamat para po sa pagdiriwang ng anibersaryo ay sa ganap na alas 4 ng hapon. Sa Sabado po yon. At susundan po ito ng Parish Lenten Recollection. Ang magbibigay po sa atin ay si Reverend Father Feliciano Gutierrez. Galing pa ho sa Diocese ng Pasig. Magaling po yung paring yon. Kaya makiisa po tayo sa pasasalamat sa Diyos at pagninilay, lalo na po ngayong panahon ng Kwaresma. Mula po sa 23 hanggang 25, ang mga magmimisa naman po ay mga Dominican priests. Mga mas kilala ang ating pong patron, San Vicente Ferrer. Dahil San Vicente Ferrer po ay isang paring Dominikano. Then, March 27 hanggang April 4, misa nobinaryo na po natin para po sa paghahanda sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. 5:30 po ang mga misa sa nobinaryo. Mga guest priest din po ang magmimisa dito sa ating parokya. Mga batang pari na magmumula po sa ating diocese. Sa mismong piyesta naman po, 7 ang misa natin. Alas 5 ng umaga, 6:30 ng umaga, 8 ng umaga, 9:30 ng umaga, misa konselebrada, pangungunahan po ng ating mahal na obispo. Sa hapon naman, 4, 5:30 at saka po alas 7 ng gabi. Then sa mga nobina masses po natin, ay doon din po isasagawa yung mga prosesyon para po marating ang nasasakupan po ng ating parokya. Hindi lamang sa mismong araw ng kapistahan, kundi yung may mga araw po sa nobina na magpoprosesyon. Halimbawa po, mula dito papunta sa chapel ng Baclaran, kakaunin po yung imahe ng Immaculate Conception. Then may araw din naman po pupunta sa phase 1, sa phase 3, saka sa phase 5. No? Kaya pagdating po ng kapistahan dito, ay makukumpleto po yung mga patron ng kapilya na ating nasasakupan. At bukod doon, ang patron po ng San Miguel dito po sa Banlik, kakaunin din po yan. Kasi minsan na rin ho silang naging kabahagi ng ating parokya. Gayun din po si San Rafael ng Gulod. Kaya pagdating ho ng mismong piyesta, hindi lamang si San Vicente ang narito, pati ho yung mga patron ng ating mga nasasakupan. Kaya sana, kapag ang prosesyon ay sa inyo po pupunta, sana ihatid nyo naman dito yung inyong patron para maging makabuluhan ang paghahanda natin sa kapistahan. Kaya sa inyo pong lahat, gabayan po kayo ng atin pong mga schedule sa atin pong FB page na po, Diocesan Shrine of San Vicente Ferrer. Doon po lahat ilalabas ng ating schedule. Bagamat maglalagay po ng tarpaulin dyan sa harapan, ay iba pa din po yung pong nasa ating FB page. Sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, sa mga naglingkod po, nag-alay, maraming salamat po sa inyong lahat. Gayun din po sa nakiisa sa live streaming, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo Palain po rin. kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa God bless Diyos. po, ingat kayo sa inyong pag-uwi.